Okay, good afternoon. So, nandito po tayo ngayon sa Rebel, dito sa Baguio, sa malapit sa Asin Road, para mag-stop ng coffee break. And then, habang nandito po tayo, nakaupo. Then, silayan ko lang yung Grandia. And then, habang tinitignan ko po siya, habang tumatagal po, mas alam mong ma-appreciate yung beauty niya. Nung unang pong nakita namin ito sa Toyota sa Cordon Isabela, hindi ko siya masyadong na-appreciate kasi nga parang naka-base kasi yung itsura nung old natin, yung 2018, 2019. Yung last na version bago po lumabas ito. Nagpa-PMS tayo noon sa Toyota. And then nakita natin po ito naka-display. So, nung una kong sinakyan, sabi ko parang sobrang laki niya. Hindi ko siya masyadong na-appreciate. Kaso nung nagkaroon po ng isang pagkakataon na kumbaga wala po tayong choice kundi mag-upgrade dahil yung dati natin kailangan nang i-dispose. So, kinonsider po natin ito. So, kumbaga wala po tayong ibang makukuhang unit na van kundi itong Grandia po. And then dito sa Grandia po, pinagpilian namin about doon sa Commuter Deluxe, itong Grandia GL, and din yung Elite. So maganda po talaga yung Elite pataas. Grandia Elite, tapos meron pang meron pang isang mas mataas yata na version. Kaya lang po, maliban sa price difference, yung upuan po niya, medyo masyadong kakaunti yung upuan nung Elite pataas kasi magiging 4 na upuan po yung likod plus isang cargo, pero pag hindi ko po masyadong sigurado pero parang pag binaba nyo po yung upuan sa dulo, yun na yung cargo space. Okay? So kumbaga sa need po natin ngayon, itong Grandia GL ang talagang pinaka best para sa pangangailangan natin dahil po sa upuan, dahil marami po tayong kids, 4 sila, and then may mga senior citizens po tayo, so ito yung pinaka-ideal. So dahil mabilisan po na kailangang i-dispose yung old natin, so nagkataon po na may isang available nito sa Toyota Otis. So ang ayoko po kasi noon dito sa Grandia, kailangan mo pong magbigay ng parang additional para ma-priority ka kasi ganun po kataas yung demand niya na para ma-priority, kailangan mong magbigay. And doon po sa Toyota Otis, very fair po sila doon. Sa mga nagbabalak pong kumuha ng Toyota and malapit lang po sa Toyota Otis, so look for Ma'am Rochelle. Natanawan po yata ang family name ni Ma'am Rochelle. Napaka-accommodating na sales team nila. So siya pa ang nag-assist sa amin nito. Talagang very seamless po yung pagpapalabas ng unit sa Toyota Otis. So nung nilabas po natin ito, wala po akong ka-idea kung ano talaga ang performance or parang comfort or van na to. Kailangan lang talaga naming palitan kaagad yung older version kasi nga po kailangan na talaga. So yun po, sa mga nagplanong kumuha po ng van, highly recommend ko po itong Grandia. Talagang napakaganda po. Sa umpisa po parang napakalaki niyang tignan, parang mabigat dalhin, pero sa driving experience po, napakadali niyang dalhin. Kahit ganyan po siya kalaki, hindi po siya ganun kahirap na parang i-navigate. Comfort-wise, napaka-comfortable. Performance-wise, engine, napakalakas po niya sa 2.8. And then, yung fuel efficiency po niya, napakatipid po sa diesel. Then anyway, sa diesel consumption naman po, napakalaking factor po ng driving habits ng magmamaneho. Pero pagdating po sa talagang mga takbong pogi na talagang hindi po siya yung pang harurutan, napakatipid po ng makina nito. 1GD po. Ang alam ko parehas po sa makina ng Hilux.
parang kinuha na po nila, in-standardize nila. So, and kung hindi po ako nagkakamali, 1GD engine po yata ang isa sa pinaka-successful na makina ng Toyota pagdating sa diesel engine nila sa mga ganitong klase ng sasakyan, pick-up, and vans. Okay. So, to 2 years na po ito. Napakabilis ng panahon. Halos mag 2 years na po yata. Nasa... Oh no, sorry. Nilabas natin is October 2024. Wala pa po pala, sorry. October Magto 2 years. Magto 2 years na October. So, parang sabihin na lang natin na 1 year. And napaka-kwan po, para sa akin, napakasulit po na sasakyan nito. Yung kung mayroon kang maraming karga, pwede mong itaas yung upuan sa likod. And then comfort-wise, napaka-comfortable naman po niya. Marami pa po tayong pwedeng i-upgrade dyan kung gusto natin, yung lalo sa suspension, kung gusto pa nating pagandahin. Marami namang aftermarket parts ang na better suspension. Pero sa original po niya, wala na pong kailangan baguhin. Para sa akin lang po. So kung meron man po akong gustong baguhin dito na isa, and that is pag nag-upgrade tayo, is yung parang ginawa po natin sa Ranger Raptor natin, na halos parehas lang po yung price ng bibilin mo yung brand new gulong with rim coming from the online, kasi nga po may mga nag-upgrade. Then yung nabili po natin that time is pang Gen 2 na Raptor. So kung meron pa akong gustong ilagay dito, yung rim po ng Grandia Elite, baka mas maganda po lalo ang itsura nito. Pero for now, very happy naman po tayo dyan. And hindi ko po alam po anong magiging performance penalty noon pag nilagay natin yung rim ng Grandia Elite, kasi hindi po yun ang nakadesign sa kanya. Pero I think sa body kwan nila, halos parehas naman po. Okay? So yun lang po, konting sharing lang. Sinashare ko lang po sa inyo kung gaano tayo ka-happy sa performance nitong Toyota Grandia GL natin. Automatic transmission po ito, 2025 model. Pero nailabas siya ng October 2024. Okay. So ang dami na pong napuntahan, long distance, short distance, mga bulubundukin, quarry sites, crusher sites. Kinargahan na po natin ng mga samples ng aggregates from La Union to Ilocos to Cagayan. So marami na po siyang naging experience. Ang current mileage po yata niya is 30,000 plus na. So kung kukunin natin yung average na 10,000 per year, so that's around 3 years old na itong sasakyan natin. Okay? So yun lang po. Konting chismisan lang po tungkol sa ating Toyota Grandia GL. So iniwan po natin naka-open kasi tutulog po yung anak natin sa loob. So para lang po maganda yung kanyang hangin, ventilation. Although malamig po ngayon dito sa Baguio, so masarap pong matulog sa sakyan. Diyan po tayo natutulog pag nandito tayo sa Baguio. Okay? So yan po ang ating little sharing for today. Po again, nandito po tayo. Pag nandito po kayo sa Baguio at malapit sa Asin Road, nandito po yung shop ng Rebel. Ano po? Famous po nila dito ang croissant. So ito po yung paborito natin, yung almond croissant. Saka I don't know kung ano itong in-order mo na ito. Parang leche. Parang pan po na may leche. And then ito po yung shop nila. Napaka-kwan po, napaka-minimalist. Parang industrial ang design niya. Yung mga kanilang mga tinapay. So sa mga magra-rides or mag-short vacation po dito sa Baguio City, try nyo pong mag-visit dito sa Rebel Bake Shop. Ang Stoko yung Okay, yeah, Stoko, parang Stoko finish. industrial. Ito po yung, yun po yung, dun po area sa Asin Road. Okay, ito po yung kanilang parking area. Maganda po ang parking. Ito yung kanya. Parang dilagyan lang nila ng heat shield. Nakalimutan ko yung tawag sa heat shield. Bakit kailangan ng ganyan? Yung net para hindi siya maglawlaw, hindi siya mahulog. Normally, yung ibang nilalagay lang. Ini-straight lang. Insulator. Okay. So, yun po. And
salamat po sa inyong lahat sa pagsubaybay sa ating channel. So, ingat po tayo lagi sa biyahe. Salamat po.